Dumating pa nga sa punto sa nata, sinulatan pa ng mga kasama niya sa Senado, yung developer. Yan. Ano ka ang sagot niya? Bakit ako Who you? Bakit ako sinisisi? Di ba nakalagay dyan 18 plus? 18 po, 18 years old sa taas eh. Nasaan ka yung mga institusyon ninyo? Nasaan ang mga regulators ninyo? Yeah. Di ba? Sa atin pa tuloy bumalik. Hindi ba yung 19 nakalagay 18 plus? Sa Pilipinas naman daw po ata, kakaunti na, hindi naman ganun kadami. Konti lang. Yun nga, kaya lang, ang bilis nilang mag-react. Para lang makakuha ng pogi points. O ay, nangyari sa kanila, naging negatibo. Yun na nga. Kaya sabihin sa Ontiveros iimbatayin mo yung developer. Meron naman palang warning na 18, hindi pwedeng 18 years old pababa. Yun naman ho pala, nasanay kasi tayo. Mga nakalipas na linggo, 2 beses natin nakikita dyan sa saganang mamayan. Ito si Senator Rodante Marcoleta. Kahapon di ho natin siya nakita, pero ngayon, araw ng Biyernes, matik na yan. Senator Rodante Marcoleta dyan sa saganang mamayan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Naku, napakarami hong nangyari sa mga nakalipas na araw, no? Kaya sigurado, jump pack itong talakayan na to ni Senator Rodante Marcoleta, Sir Jen at Sir Nelson. Huwag na natin patagalin to, rekta na ho tayo dito. Game! Pinipilit ko nga maging masaya ang aking Biyernes din. At lalong-lalo naman, kung may kapangyarihan lang akong pasayahin lahat ng ating mga tagapakinig. Sabi ko. Subaybay. Kung may magic lang ako, Jen, Nelson. Si Senator Joel Villanueva, kahit hindi mo pasayahin, masaya na yun. Kasi nag-traitor nga sa inyo yun tapos hindi na siya makukulong, di ba? Habang sa iyo, Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, merong nakaambang mga kaso. Kay Villanueva, kay Judas Traitor Joel Villanueva, ligtas na siya. Matagal ko nang ginawa ito sapagkat napakarami ng problemang kinakaharap natin. Hindi lamang yung bansa natin. Kung hindi, lalong-lalo na yung mga mamamayan na talagang sa araw-araw ay sa pilitang nakikipagsapalaran sa tindi ng mga unos sa buhay. Tayo naman may panlaban po sa problema, sa stress. Kumbaga, challenge sa buhay natin, Sen. Sa atin, karaniwan na yan Ay, opo. Yan hindi lamang ipinagpauna sa atin yan, Jen. Opo. Kung tayo ay bugbog at busog sa mga aral na kung saan ay sasalungain mo lahat yan. Yan, tama po. Sapagkat yan lamang ang makapagpapatibay ng kalagayan mo. Bilang isang marupok na tao, Jen. Tama po. Si Nelson, medyo matibay-tibay ng konti sa'yo yan. Subok na matibay. Pero kahit na matibay yan, Opo. bugbog pa rin. Ay, opo. Sa mga pangaral tungkol sa kung paano mo itataguyod Yes po. ang buhay sa harap ng ganyang klaseng napakaraming balakid, di ba? Ang ating panlaban yan huwag mong kalilimutan yung mga pagtitipon. Saan ha? Upang nasa ganun lagi tayo nagagabayan. Kung kayo hinang-hina na, Saan kayo nagtitipon-tipon? Baka naman ibang klaseng pagtitipon ang pinag-uusapan ninyo. Alam niyo naman Tayong tatlo, alam na natin ang klaseng pagtitipon nyo. Yan, At ang ilan sa mga nakikinig sa atin, naintindihan din po yun. napapangiti sila sapagkat nagkakaintindihan tayo. Opo. Lalo pa po sa mga panahon, yung mga itinuturo, sa halip na malugmok tayo, na-inspired pa tayo, no? Ay, kayang-kaya ho namin ito. At may mga kaparaan na itinuturo sa atin para ito po ay ating Kasi nga kapag malalaman. pinakinggan mong mabuti, Opo. paano ka nga magkakaroon ng kasanayan dyan sa pagbaka sa mga problema na yan? Kung hindi ka ngayon tetestingin dyan. Yan. Ayun po. Paano mo sasabihin napakatatag mo? Yan. Wala ka namang kinakalaban na kung anumang suliranin sa buhay. Matetest ka lang ha? Totoo po. Doon ka lang makikilala talaga kung talagang matibay ka. Kapag yung mga pambugbog na yan ay talagang Dumaan sa'yo. dumaan sa buhay mo. Tama. Di ba? Tapos ang mababalitaan mo, may namamaril sa eskwelahan. May nagsasaksakan sa eskwelahan, Sen. So, kung ang ating mga kababayan po walang gabay, ibig sabihin gaya nung binabanggit nating mga pagtitipon, malamang, pati isip nila kayo, gulong-gulo, Sen.
Di alam ba? mo, yung nangyari, ang pinag-uusapan ba natin yung nangyari sa Tacloban? Opo, eh? Tacloban Yan, City yan, mismo, yan. Sen. Oo. Na Matagal ko nang inihintay ang mga punto de vista ni Senator Rodante Marcoleta dyan sa nangyaring trahedya na yan. kung saan hindi naman mga kriminal talagang Ay, pinag-uusapan hindi eh. po. Mga bata po to, 14 anos sa 15 anos. Kapag ka ang nagbarilan dyan, mga taong, alam mo, maliwanag na pinalaki sa krimen talaga. yan. Kung kailan tumanda, Oho. doon nakita ang lahat ng masasamang gawain at nauwi sa ganyang klaseng pamamaril at pagpatay. Hindi nakatakataka Ay, yun hindi eh. po. Kasi ganoon talaga sila eh. Pero itong nangyari, mga kabataang minor de edad ito eh. Yan. At Opo. estudyante pa, Sen. Mga estudyante Nag-aaral, opo. na kung minsan ay isinasalamin ang mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay ngayon. Oho. Yan. Oho. Hindi mo makikita kung ano talaga ang pinangyarihan nito eh. Totoo po. May mga ibang mga kasamaan ako sa Senado na mabilis silang magpasya, mabilis silang humatol. Ng kanilang sinisisi, ayun daw mga video games. Yes. Yeah. Ayan. Opo. Oho. Yan. Naka-influensya daw doon sa mga bata, Sen. Yung Gorbax. Ako, para sa akin, bago ka gumawa ng ganong klaseng paglalatag o pagbibigay ng hatol, ay pakaisipin mo mabuti. Opo. Oho. Dahil kapag hindi ka naman talaga nag-analisa at hindi mo naman binigyan ng matinding pag-aaral kung paano nangyari ito, Opo. bigla ka na lang magtuturo na para mga kala mo ito ang may kasalanan, mapapahamak lahat. Papahama, Ang sigurado. maaring natukoy mo na Opo. naging dahilan ng ganong klaseng pamamaril, di ba? Opo. Oho. So, Kasi naman, Sen, sabi nga nila, bakit yung iba naglalaro yan, hindi naman gumawa ng gano'n, di ba? Aha. Kumbaga, ang iba kong mga naglalaro ng ganyan, hindi naman gumawa ng krimen. Yan. Bakit ito lang kung dalawang ito ang, kung gano'n ang magiging statement, Sen, ma? Kung gano'n po ang magiging paghusga o paghatol sa pangyayaring ito. talaga naman, alimbawa, yung mga kabataan ngayon na maraming nakapaglalaro ng mga iba't ibang uri ng video games, ano? Opo, oo. Magmula sa action, Aha. merong mga tinatawag na strategy, Yan, opo. hanggang sa mga shooter games. Yan, Yes yan, po, yan. totoo kayo. Ako, bilang isa, masasabi ko ng panahon namin, ako'y kabataan, wala pa namang video games. Wala pa. Pero, yung action alam ko eh. Yeah. Opo. Nakakapanood kasi ako ng mga pelikula. Kaya nga, di ba, malimit kong binabanggit sa inyo nung ako'y nasa kabataan. Dahil sa hilig ko nga sa action. Opo. Action talagang gusto ko. Kaya nga yung FPJ na yan ay naging bahagi ng aking buhay. Nakahiligan niyo talaga siya, ano? Palagi ko sinasabi sa inyong dalawa. Dahil wala naman akong perang pambayad. Alam mo, nung panahon namin, 50 centimos lang yata, makakapasok ka na eh. Ang sige. Oo. Napakahirap naman bago makakuha ng 50 centimos. Ay, nung panahon na yun, oo. O lalakarin mo na lang kasi kayang-kaya ko naman lakarin yun dahil 1 kilometro lang mula doon sa baryo Ay, natin eh. kayang kaya po, oo. So, ako magdadala ng ng pambaon ng operator. Ng sinihan. Di ba kinukwento ko sa inyo, nagkataon naman yung operator ng pinakamalapit na sine, pinsang buo ng tatay ko. Ayun. Para makapasok lang ako. Ikaw may dalang baon. Ayun na, ako na magandang ng baon, oo. Action nga ang gusto ko. Yun. Pero tingnan mo, makapasok. tingnan mo. Baka ng gusto ni Sen Dante eh. Ako bilang isang naging bata din, action ang gusto ko. Pero hindi ako namamaril ng ganun-ganun lang. Tama kayo po, oo. Dahil yung likuran ng action na yon, ang akin tinitingnan. Opo. Yung background nun. Nakita mo, ang starring dyan Fernando Poe Jr. Di ba? Yan, opo. Na-inspire ka sapagkat itong action na artistang ito, action movie na to, Aha. ipinagtatanggol ang komunidad. Ayun Yan. yan. Ipinagtatanggol ang mamamayan. Aha. O lalong-lalo na nung medyo dumating na doon sa puntong ang pelikula na Asedilyo. Yan, Ay, yan, ano? oo. So may patriotism na doon. Yan, ano. Nung bata kasi ako, makalaban niya puro hapon lang. Hindi ko masyadong maintindihan. Basta barilan lang ng barilan eh. Ha? Isang magazine, naubusin sa truck ng hapon. Pagka sumama pa yung kaibigan niyang Joseph Estrada, Ay, nako, oo. dalawang truck ng hapon, suntukan lang, bagsak lahat ng mga hapon. Nagbubugbugan, oo. Pero naiintindihan ko na yung bilang isang bata, kailangan ipagtanggol ang komunidad. Aha. Aha. Kasi ang sasama ng ugali ng mga hapon eh. Sa pelikula. Sa pelikula po, oo. Nakikintal sa isip ko ngayon, tama itong ginagawa nila. Bakit ko kinukwento itong bagay na ito? Aha. Hindi ko napa-impluensya doon sa pamamaril nila. Ah, Na-impluensya ako doon sa pagmamahal nila
sa bayan, Ayun. sa komunidad, Sa pagtatanggol sa mga mahihirap. Yan, opo. pagtatanggol sa katarungan. Aha. Yun ang dapat na maging ano natin eh. Tagapagtaguyod natin. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, sasabihin mo na lang na kasalanan ka ng mga video games na yun eh. Nagsalita pa sila eh. Sabi, hindi ko na babanggitin ng mga pangalan. Nababasa ko lang doon sa mga naisusulat sa mga araw-araw nating babasahin. Maski sa social media. Itong mga nagpapalagan na peka ng mga video na to, itong nagdi-develop ng mga games na to, Game developer po. ay kumikita sila dito sa ating bansa eh. Ayaw po, kada niyan, kada subscribe, kada malalaro, kumikita Eh, sila na. kinakailangan naman, bago naisip itong mga gawain ito, isinaalang-alang nila yung ating mga batas at kapakanan ng ating mga kabataan. Bago sila mag-operate ditong ganon, isaalang-alang ang batas natin, di basta lang na kikita silang, puro kita na lang iniisip nila. Naisip ko, teka muna, ba't di ba na naisip na, hindi ba nag-ooperate dito sa bansa natin? Ito, global ito eh. Buong mundo po yan eh. Ito pinag-uusapan nila kasi dyan, kung di nagkakamali, ito yung Gorbax. Gorbax, tama yan. po kayo. Alam mo, hindi ko nga alam ito. Napilitan ako talaga magbasa eh. Kung ano yung Gorbax. Ito palang Gorbax na to dyan ay isang video game na nakukuha mo dun sa mga Google Play Store. Yes, Yan. download At na saka po doon yan. sa tinatawag na Steam. Yan. Ikaw, Nelson, alam mo, Yan sinasabi ko. Bukas makalawa baka makalaro natin tong si Sendante siguro dito. to, wala, hindi mo pa alam. So sa Steam na yan, o kaya Google Play Store, nakaka-download ka, nakakapamili ka nung mga video games na papanoorin mo. Yes po. Ngayon, ito palang Gorbax na to, is based in Germany. Sa Germany. Tama po. O sa mga global ang kanyang ano eh. Tapos mo sasabihin nag-ooperate sa bansa natin. Ibig sabihin ito, ino-operate ito sa buong mundo. At Yes saka po. meron silang panuntunan, sabi niya, 18 plus. 18 years old pataas. Meron silang Age bracket. age bracket Yes. na kung saan ito ay sinasabi nila kailangan 18 ka o lagpas. Ito lamang ang pwedeng gumamit dito. Sa mga meron silang tuntunin. May Yes po. warning. Huwag kang basta gagawa na lamang ng isang parang komento. Magturo ka kung sinong may kasalanan na hindi Si Risa Ontiveros kasi bida-bida mo man lang ina-analyze kung sino talaga ang Yeah. institusyon ang dapat na managot dito. Opo. Sa panig Bida-bida natin dyan, eh. dahil nga kung ito ipagpalagay na natin na na-influensya yung dalawang kabataan na namaril sa Tacloban. Ito halimbawa lang. Yes po. Na halimbawa napa-influensya dito sa Gorbax na hindi ko naman sinasabi na totoo nga. Dapat sana in-analyze ng mga ahensya na may kinalaman dito. Halimbawa yung ating DICT. Di ba? Yung ating CICC na may internet na yan. Yes po. Na bago pa makuha ng tao, may nag-aaral sa kanila, merong nag-guide. Itong klaseng video games na to, mapanganib ito. So, kailangan nating i-regulate. Yeah. Sa mga kapatid, bago pa ito napili nung karaniwan nating mga kabataan na mahilig sa aksyon, na katulad ko, meron na regulasyon kagad, na-regulate sana. Hindi yung mabilis kang magpasya na, nung makita ko yung mga comments, negative din sa kanila eh. Ay, oo, totoo po. Sabi niya, you're barking at the wrong tree. Yun ang naging Si Risa. siguro nga, Ito naman, dahil napakabilis mo namang magpasaring, napakabilis mong humusga nang hindi mo man lang pinag-aralan Kaya nga. yung Laro na yun, yung game na factors yan. na may opo. kaugnayan. Ipapatawag pa daw ni Risa Ontiveros yung developer nung Gorbax na yun Ipapatawag niya daw ito. Ang bilis pa siya alas 4, biglang sinisi yung laro. Ang problema dito, sinisisi nyo yung laro, yung mga bata na gumagawa ng krimen, merong dala-dalang birth certificate. Yan ang problema natin dyan. Ano ba sabi ni Risa? Sabi niya, si Risa Ontiveros tuloy July 1 Senate probe on Tacloban. Tapos si Risa Ontiveros announced that the Senate Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality will open an investigation into fatal
Tacloban, growing threat on online radical. Kabalbalan talaga na to si Risa. Kahit i-block nyo lahat ng laro, kung merong batas na kung saan alam nito mga kabataan na to na hindi sila mapapanagot, i-block nyo na lahat ng laro sa ayaw sa gusto nyo. Meron pa rin kabataang hold-upper sa daan. Diba, yun nga mga hold-upper sa daan no, mga bata, wala nga cellphone yun, di ba naglalaro eh. Alam mo ano dala-dala ng Larissa? May dala-dala silang birth certificate. Yan sa larong ito. Mabigat yung paratang na yun. Yan kailangan, lalo na kung ikaw ay member ng Senado, Yan. huwag kang mabilis magpasya. Nako. Aralin mo. Oo. Baka sa ganun ay walang mapahamak. Risa, aralin mo muna. Bida-bida kasi itong si Risa Ontiveros eh. Papatawag ng hearing. Lundagan sila eh. Ang bihira. Nung nagkaroon ng ganyang insidente, wala pa eh. Hindi man lamang kinonsidera na ito kaya mga kabataan na to talagang ika nga kinakapitalize nila yung Pangilinan Law kaya ganito kalalakas sa loob nitong mga unggoy. Hindi ba nila iniisip yun? Sinisi nila yung laro. Paano yung mga hold-upper, yung snatcher sa daan na wala mang smartphone, di man naglaro, baka di nga alam yung go blocks na yan eh. Diba? Pero may dala-dala silang birth certificate. Ako naman agad-agad naguhugas ng kamay yan. Saan kaya nagtuturo agad? Hindi kaya ganun. Alam mo, ito, ano ko nga kung di ako nagkakamali, mga 2 buwan nang nakararaan, ewan ko kung naibigay kay Direk yun. Opo. Naibigay ba kay Direk yung, nung ini-interpellate ko si Robin Padilla eh. Yan. Okay. oo. Ganito yan. Kasi si Robin, meron siyang, Senator Robin, Yeah. meron siyang panukalang batas na ibaba yung yung age ng criminal law na Opo, criminal liability. Kasi may batas tayo, 15. Yes po. Ngayon, dahil nga sa panganib niyan, Sorry po. nagpanukala si Senator Robin na ibaba sa 10 years old. 10 years old. Naalala ko, Jen, ito, nangyari ito. Kaya ko naalala yung aking interpellation ng panahon na yun eh. Nagbalik sa alala niyo. Sabi ko, nung in-interpellate ko, mamaya pasinag natin kung available. Opo. Sabi ko kay Sen Robin, alam mo, Your Honor, sabi ko, tama naman yung panukala mo na ibaba natin. Pero sa tingin ko, wala talaga sa edad dyan eh. Kapag ka ang isang bata, meron na siya sa age of discernment, sabi ko. Yung discernment kasi, dyan natin makakalculate, dyan natin malalaman kung may kapasidad yung tao, yung bata, na yung kanyang gagawin, alam na niya eh. Lalong-lalo na kung halimbawa, kahit na 10 years old pa lang siya, o kaya maaring 7 taon. 7 taon pa lang. Grade 1 pa lang halimbawa. Kapag kakako yung Korte Suprema, halimbawa, nagpahayag ng kanyang sariling pananaw dyan, kapag ang isang bata, kahit na 7 lang, o kaya 8, o kaya 9, pero natunog yan na meron siyang discernment. Ang ibig sabihin nun, yung consequence, yung resulta ng gagawin niya, alam niya eh. At saka alam niya, krimen talaga. Alam niya. Kasi yung consequence, alam niya eh. Lalong-lalo na kung nagplano pa siya. So, meron siyang discernment dito. Dapat yung kako ang simula ng pananagutan. So, tama ka rin dyan. Sabi ko, maaaring yung 10 is the exact level. Halimbawa, pero maaaring bumaba pa dyan. Ang ibig ko sabihin, sabi ko, maaari siyang papanagutin kapag napatunayan halimbawa ng korte na yung kanyang discernment ay nandun na. Maliwanag na kaya niyang tantyahin, kaya niyang alamin, pati pamamaraan ng kanyang gagawin para isagawa yung krimen. Maliwanag na may pananagutan na doon. Yun ang aking, sana kung pwede nating pakinggan. Para sa ganun ay, naalala ko nga dyan eh. So, ibig sabihin sa... Anong malay ko na after 2 months may mangyayari ganito. So, kahit ito bata pa, kung ikaw may sapat na kabatiran sa isang krimen na gagawin Kung mo... totoo na nagplano sila, at nalaman nila na wala silang pananagutan, maliwanag na yung discernment. Alam nila. Halata talaga. Kasi pinag-usapan nila, nag-uusap sila sa para messenger eh. Sabi niyo, baka makasuhan tayo. Hindi, sabi niya, juvenile lang tayo. Hindi tayo makakasuhan kasi ito palang edad natin, ikaw 15, ako 14. Kapag ka tayo hinatulan dito,
magpakabait Maalala lang tayo. tayo sa DSWD. Maliwanag yung Opo, discernment. alam nila. Maliwanag May eh. discretion pa siya eh. Opo. Pwede naman niya sabihin, hindi, wag na lang. Pero yung isa sabihin, hindi, ano tayo? So, yung discernment at discretion, nandun eh. Sa mga kapatid, pagka yung dalawang factors na yon, una, discernment, tapos may discretion siya, alam niya yung consequence eh. Alam niya yung lawak o yung tindi ng outcome ng kanyang gagawin o kanilang gagawin. Kabisado niya eh. Kabisado So, eh. discretion and discernment papasok doon eh. Ayun. Doon mo ngayon papatawan, hindi yung dahil sa Hindi sa edad. hindi sa edad. Hindi sa edad. Doesn't matter kung anong edad niya. No? Lalo naman ikaw, Nelson. Si Nelson, gagamitin ko mabuting halimbawa. Kasi ito, genius ito eh. Ay, opo. Palagay ko nung 5 years old dito, may discernment na to eh. Mataas Ayan, po ang ayan. IQ ng mga Mataas ang IQ niya. Ang IQ nito, 192 eh. Samantalang ikaw dyan, 82 ka lang. Sa mga twin, malamang na mapatawan ito ng kaparusahan dahil nga yung discernment malakas eh. Alam niya. Oh, yun ang gusto kong sabihin. Hindi dahil sa bata. Nagtataka lang ako, bakit 2 months ago ito eh. Alam ko 2 months ago. Nag-interpolate ako. Ganun na ganun ang pananaw ko eh. Sabi ko, wala sa edad yan. Pero tama naman yun, kako. Ibaba mo na para sa ganun. Ay, mas marami kang masaklaw. Kasi nga, kung 15, isipin mo, 15, 14, 13, 12, 11, 10. So, okay na din yun. Ayan nga. Kaya lang, idinagdag ko, Your Honor, sabi ko, meron talagang mga bata na merong discernment. Yan. Totoo kayo. At saka lalo na sen sa panahon ngayon. Kasi ang sabi, di ba sa balitang binatasa natin kanina umaga, yan daw threshold na 15, 14 pababa ay base sa research. Inaral daw talaga yan. Sabi namin ni Jen, hindi. International daw yan. Kailan kayo nag-aral, di ba? Ngayon may internet na eh. Ang mga bata kaya na mag-research sen eh. Katulad ng dalawang... Parang 2006 yata yan. wala pa. Hindi ko na maalala, no? Wala, hindi pa ganito kalawak ang kaalaman sa Yes. social media sa ng mga panahon na yun. Wala, pero yung una kong sinasabi sa inyo, kahit mahilig ka sa action, katulad ng kinuwento ko sa inyo, hindi naman nangangahulugan mahilig ka sa action. Sa violence na agad. Yung, kung ano yung pinaggagawa nila, gagawin mo. Gagawin mo. Tama. Hindi, kami kamukha noon, wala namang internet noon. Wala naman kaming ibili na baril-barilan. Ayan, Mahilig nga kami sa barilan. So, ang ginagawa namin, kukuha kami ng kawayan, Yun, nangyari yun na ba rin? nga. inaasta namin baril. Baril, Pati sukbitan ng gano'n, kung ano na lang ginagawa namin. Para lamang mailagay namin ang sarili namin doon sa punto na nakikipagbarilan kami. Pero hindi tayo naging- alang-alang sa pagtatanggol ng katarungan. Ayun. Pagtatanggol ng komunidad at saka mga mamamayan na talaga namang inaaglahi ng mga kontrabida nung panahon na yon. Ayun nga. Panahon ng Fernando Po Jr., nakita mo na yung Max Alvarado, Ay, naku. Paquito Diaz, Lito sarado yan. Ansules, Victor Bravo. Kilala ko lahat yan eh. Muwing-muwi ako sa kanila dahil alam ko, palagi na lang ang mamamayan, ang kanilang Inaapi nila yung inaapi. panahon na. Pero hindi ko naisip na, halika kanya, halika magtipon tayo. Lusubin natin si Max Alvarado. Wala naman tayo totoong baril, gumawa na lang tayo ng panaksak. Pero hindi namin naisip yun. Kasi ang kailangan talaga, ipagtanggol mo yung katarungan sa paraan na kaya mo. Okay, ngayon, magaling naman sila sa barilan talaga. So, talagang sa baril nila ginagawa. Sa mga tweed, mahilig ka man sa ganito, kung ang na-implant sa iyo, ang tumimo sa iyo ay pagmamahal sa bayan, sa bansa. Hindi ka mapupunta sa ganun. Hindi mo i-internalize na kung ano yung ginagawa ng baril na walang katuturang pagbabarilan, yun ang naisip mong gawin. Ayan nga. Kaya daw pala So, depende sa bata, di ba? Oo. Kaya daw pala tinawag na gory yun mula sa salitang gory. Sen. Gory kasi daw medyo gory yung mga video, gory yung mga pictures. Ganun daw po pala ibig sabihin. Ang pangalan niya ay Gorbax. Gorbax. Yes. Pinag-aralan ko yan. Opo. At yan ay makukuha mo sa Google Play Store. Yes. O kaya sa Steam. Baka akala ninyo hindi ako nag-aaral dyan, ha? Ay, bagay, ako kasi nung hindi ko na alam yung laro na yan eh. Pero nanggaling yan, based yan sa Germany. Germany yung developer. Kaya kung sasabihin nung kasama ko sa Senado na huwag kayo kanyang gagawa ng negosyo rito, kikita kayo rito Nako. at the expense of our children.
kinakailangan isaalang-alang ninyo ang aming mga batas. Nako. O isip-isipin mo masisisi ka ngayon, hindi ka man lang nag-research eh. Ito global makukuha mo eh. At dumating pa nga sa punto sa nata, sinulatan pa ng mga kasama yung Senado, yung developer. Yan. Mukhang sagot niya eh. Bakit ako Who you? Bakit ako sinisisi? Hindi ba nakalagay dyan 18 plus? 18 po, 18 years old Oh. mataas eh. Eh, nasaan eh yung mga institusyon ninyo? Nasaan ang mga regulators ninyo? Yun. Di ba? Oh, sa atin pa tuloy Hindi ba yung 19 nakalagay 18 plus? O, di gumawa na kayo ng karampatang regulasyon para sa ganon. Lahat ng 17 pababa Aha. ay kinakailangan pinoteksyonan nyo na. Aha. We're operating on a global market. Ay, saka Di ba? pwede naman palang gawin na Henson Nelson na ito ay down eh. Now, hindi mo makikita, sabihin, kung noon pa man, nabuhay mula ito, Eh, di lang naman kayong merkado namin. Oh, yun, kaya. Eh, kahit lang dito sa Germany, kitang-kita na namin ang aming ano. kasi sa buong mundo pala, Sen, ang subscriber pala niyan, yung maabot ng 8 milyon. Buong mundo. Sa Pilipinas naman daw po ata, kakaunti na, hindi naman gano'ng kadami. Konti lang. Yun nga, konti kaya lang, ang bilis nilang mag-react. Aha. Para lang makakuha ng pogi points. O, nangyari sa kanila, naging negatibo. Yun na nga. Napaya si Risa Ontiveros eh. Imbatayin mo yung developer. Meron naman palang warning na 18, hindi pwedeng 18 years old pababa. Na-back to you tuloy tayo. Pinagtatawanan yung isang senador na, ganito ba yung mga senador sa Pilipinas? Mga walang utak. Mga ginaganon pa tayo naman. Pambihira oh, ito talaga si Risa. Tanda mo Risa, hindi ikaw ang option nila sa 2028. Ha? Si Bam Aquino. Ikaw, pang ano ka, pang vice ka. O kaya wala ka na kasi senador, tapos na termino mo eh. Kaya umahanap ka ng ibang mapagkakakitaan sa 2028 eh. Di ba? At Pero kaya, kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina, lahat ng ito'y sinasalamin ng kalagayan ng bansa natin ngayon. ayan. Aha. O baka magpapatalastas ka muna bago Sige. tayo tumuloy dun sa isang... Ay, ipakikita natin sa inyo yung binabanggit nyo kay Senador Robin. Pwede na ba? Mamaya po, ito, ibabasahin ko lang ito ating mahalagang paalala. Kayo po ba yung agriculture? Yan ang Yun. importante. Yan, opo. Yun ang Importante kinakampanya kasi natin alam eh. mo ang agriculture natin. Opo. Dahil bumagsak ang output nga dyan sa napakaraming mga factors kasi. Opo. Naging, kung tawagin natin, subsistence agriculture eh. Nako, oo, Alam kong ginagawa ni Secretary Laurel lahat ang kanyang magagawa. Ngunit alam mo, sa dami ng naging problema, Ay, oho. talagang hirap na hirap yung tao. Oho, oho. Alam naman niya yun, na palagi ko siyang ina-advisean at sa maliit na paraan din naman ay nakakatulong na din naman tayo sa kanya. Yung posisyon, yung nakuha ng batang yan, Business agriculture. importante kasi kailangan nating maitaas ang productivity ng ating agriculture, Nelson. So, ang isang businessman na talagang nakapag-aral Opo. at ang kanyang base ay sa agriculture, importante yan. Yan. Yan ang dapat nating paramihin. Ay, kaya nga, Sen, tayo sa palatuntunan ito at talaga ito, kinakampanya natin sa mga magulang, kung meron silang mga anak, ay sana papiliin nila ng agricultural courses, Sen. Kasi ito talaga ang bubuhay sa ating mga Pilipino. Lalo na ngayon, at ito, alam na rin naman ninyo, umuunti na yung mga nagbabakasakali sa agriculture natin. Oh, yan. Dahil nga po Dahil nangyayari. nasa, hindi naman sila ganong kumikita riyan. Napakarami ng problema ang pang-agriculture. Aha. Mula sa pagmamahal na agricultural inputs. Opo. Pagkatapos, ayun na nga, yung marketing, kulang ang pasilidad. Pagkatapos, puro importation ang ginagawa. Yun. Oh. Kaya yung incentives na dati ay nakukuha ng ating mga magsasaka, nawala na eh. Yun po. So ang nangyari, na-discourage lahat ng mga kabataan na tutuntunin ng mga yapak Yung ng puso. kanilang mga magulang. May opo, parang wala nang gusto. Gusto ko po, paglaki ko, maging magasaka ako. No? Wala. Pero ngayon kasi, Tumanda ngayon eh. Alam mo yung average na 60. ang isang magasaka po, Oo. grabe, no? So kapag walang pumalit sa kanila, Ay, alam mo, gutom na mga Pilipino, Sen. ay sino pang Kaya yung susunod na administration, talagang dapat to trabahuhin kung paano maiingganyo yung mga kabataan sa agrikultura. Kasi base sa mga nangyari dito sa statistic na to, talagang wala na kung gustong pumasok sa pagsasaka. Paano ba naman kasi papasok ka sa pagsasaka, nakikita mo yung tatay mo, napakahirap ng kalagayan sa bukid, tapos wala ka man lamang nakikitang tulong na galing pamahalaan. Yung pinakasimple, patubig, wala.
Kung magkakatubig man, siguro bagyo. Wasak naman yung pananim ni tatay. Pambihira. Yung saan ng flood control na puprotekta sa pananim ni tatay, ninakaw pa ng mga politiko. Paano pagugustuhin na susunod na henerasyon na magtanim? Di kagaya sa mga karating bansa natin. Ako, pagka magsasaka ka dyan sa, basta mga karating bansa natin dito sa Southeast Asia na lang, huwag na tayong lumayo. Talagang, agrikultura, talagang pagka magsasaka ka dyan, ay iba ka di ba? Maganda yung estado mo sa buhay. Sa atin, pagka magsasaka ka, wala kawawa ho talaga sa bayan ng Pilipino dito sa administrasyon. Sino pang magtitil ng ating mga kabukiran? Kaya nga po, kami sa palatuntunan, pinupuri natin yung New Era University kasi nagtalaga sila ng isang agriculture courses talaga. At meron silang lugar dyan sa Pinugay Rizal na aktual, makapagtatanim ka, makapaghahayupan. Iba't ibang klase po ng kaparaanan ng kurso ng mga agrikultura. Pati mechanization. Nangangako ko sa inyong dalawa, siguro kung hindi ako makukulong, Ay, hindi po. mga middle of July, kinakailangan makita niyo yung pinagtatamnan ko. High value crops. Kasi, hindi alam siguro ng marami na sa ganitong mga pamamaraan ay nakatutulong tayo sa agrikultura. paglalatag ng pagkain ng ating mga mamamayan. Kasi, mga gulay itong napoproduce natin Totoo po. So, ang bumibili na rin, nakikiusap ako sa Department of Agriculture, tulungan niyo na rin ako ng bibili para sa ganun ay madali ko namang ma-dispose naman ito kaysa naman sa masisira naman ito pagkatapos na ma-harvest. Kailangan meron na rin kukuha. Yan ang maganda kung meron kang kaugnayan to sa bibili kagad. Maganda na kami ng pangsahog san yung gulay na lang po ninyong kulang sa amin Bakit naman hindi na kasi presko yun, wag mo na sasawagan yun. Ang sinasawagan yung hindi presko. Kapipitas mo lang, ilalaga mo na suka na lang. Yun. Suka na lang, yun lang kailangan dyan. Presko nga totoo. Ano namin na konti, gigisa mo lang sa... Mahilig sa itong si Sir mahilig sa sahog. Hindi na. Sausaw mo na lang sa... Sausawan lang na suka at saka bagoong lang yan. At may konting sibuyas ka, okay na yan. Ako naglamay Napatext tuloy ang Karay Herrera. Ang sabi sabi niya, sobra daw ang pag-aalala niya kay Senador Marcoleta, kaya lagi siyang nakamonitor sa balita. Naniniwala naman ako sa kanya. Sa akin po. Oo. Kahit hindi kami nagkikita ng personal, alam ko na ang puso niya ay isa. Kasi, isip-isipin mo sa edad niyang 62 years old. Nagawa pa niyang mag-text. Napakahirap mag-text sa bahala mo. Mag-text ka. Sa dami ng kanyang ginagawa, yun lang makapag-text siya ng isang pangungusap dyan na nag-aalala siya. Ano yung Kapampangan ba ito? Hindi, Tagalog naman si Kare. Tagalog naman yan. 62 na pala ang Kare, Akala ko ba? Nagsi-63 na Kare! Yun ang pakiramdam. Ayun, wag ko kayong magalala. Bagamat sabi ni, alam ko, lagi naghahasa ng bulok si Kare. Kangkain nyo lang hulihin. Matalas itong bulok. Binati na Hindi hulihin niya si Sen Dante. Maging tayo sobrang malulungkot kung sakaling mangyari ang mga sinasabi na yan ni Senator Dante Marcoleta. Hindi, wala na nga si Senator Bato. Nakakulong si Senator Jinggoy. Tinanggal si Senator Cayetano. Balak din ikulong si Senator Robin Padilla at itong si Amy Marcos. So, sino pa ilalaban sa atin para sa sa kapakanan na sampay ng Pilipino diyan sa Senado, 'di ba? Wala na. Uwian na pagkakinulong niya si Senator Dante Marcoleta, pambihira. Yan yung kanyang manugang. Sino yan? Cedric Paltao, at ang Raul Cervantes ng Bohol, at ang destinado nila sa Pansinaw Extension, Eli Valerio. Sino bumabati? Ang Kare. Napakaraming manugang ni Kare, alam niyo naman yan. Di ba? Isa lang yung binati. Kaya isa lang daw muna. Isa lang na pinababati. Yes. Kapag nagpabati ng manugang si Kare, 2 buwan yung babatiin yan. Kaya minsan tayo isa lang doon. Mga taga-Templo Central mo, nanonood ngayon sa pangunguna po ng Kaedpel. Salamat po ng marami. Katatapos lang daw ng kanilang dinaluhan. Andyan po ang Ka-Oliver, Ka-Tony, Ka-Zet, Ray, Ka-Dario, Fred, at Ka-Roel. At ang buong kalihiman,
naku, talaga naman nakatutok daw po sa ating palatuntunan ngayong hapon. Ang Kuya Ryan Pareño, sabi niya, aba, mga taga rito po sa building admin ng Himpilan. Ka Ryan Pareño lang po, pakibati po mga taga Davao Occidental sa pangunguna po ng Ricky Minyosa. Ang pagbati po sa Rogelio Pareño. Ayan, salamat po ng marami ng Davao Occidental. Ayan. Pero ready na siguro. Opo, ito na, punta na natin. game. Ito ho yung binabanggit niya sa, ano, yung Ano na to, kumbaga, bago pa tayo lumipat ng paksa dyan sa Siaganang mamaya, panoorin ito, na natin to. ini-interpolate niyo po si San Si Robin Robin. Padilla doon sa Depensahan niya yung kanyang panukalang batas na ibaba yung... Opo, age of criminal liability Oo, yung... from 15 gawing 10. Oo. Ayan. So isa ako sa nag-interpolate sa kanya. Para lang mabigyan natin ng perspektiba, yung pinag-uusapan natin kanina. Yeah. Na yung tinatawag nating discernment, Opo. pagkatapos papasok yung discretion. Aha. Doon sana titingnan yung liability ng isang bata, Opo. hindi lamang doon sa kanyang gulang. Aha. Ayan, pakinggan natin. Panoorin po natin. Uusapan po kasi rito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Yun ang ating pamantayan. Sa mga tuwid, kung yung bata, kahit na 7 taon lang, ngunit kahit pa paano mo pagbali-balig ta rin ang pangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam niya kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa magitan ng paggagawat niya ng guidelines. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen, ay tinatawag nating heinous crime, ang burden of proof yung Estado, ikaw ang magpapatunay na meron siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. Ayun pala yun, ano? Hindi. So, Nagtagtaka ako na Opo. may mangyayari pala pagkatapos ng palitan ng paliwanagan na yun. Makalipas ang 2 buwan, ano? Ibig sabihin, may consequence talaga eh. Iniisip namin talaga may mangyayari at mangyayari eh. Kasi pa, paki-expand nyo nga na konti, pakidagdagan nyo, yung punto na ang gobyerno, ang tutukoy ng burden of proof doon sa isang bata, paano po ibig sabihin nun? Kasi, hindi ba yung criminal case kasi people People of the Philippines versus Juan de la Cruz, etc. Oo, Opo. ang magpapatunay ang Estado eh. Okay. Diba? Opo. Ang pananagutan lang ng depensa, Oho. yung Tututulan po niya. guilt beyond reasonable doubt. Opo. So pag nakakita lang siya ng isang Gahiblang reasonable doubt, Opo. Papawalang sala. Absuelto. Absuelto. So, doon ko pinapaliwanag na paano kung talagang may discernment yung bata? At pagkatapos niyang ma-discern yung consequence, ginamit niya yung discretion. Hindi, wag na lang. Opo. Magtatalo yung kalooban niya. Pero kasi meron siyang discretion na gawin o hindi. Kasi may discernment siya. Oho. Gaya nung nangyari sa Tacloban, Nelson, kasi yung 15 Eh di anyos, lalo na yon 15 na tsaka 14. sa 14, yung 15 kasi,
parang 15 years old mahigit. Magsi-16 na yata eh. Yung isa naman, 14 anyos, papunta pa lang ng 15. Pero nag-uusap sila. Nag-uusap po. At alam mo kanilang gagawin. Alam mo kasi At consequence. yung isa, mas maraming binaril, tas mababa yung kanyang Yung 14 anyos. yung gulang. Yes po. Dalawa yung nabaril ng isa lang ata. Opo, eh. At yung 14 ang mas maraming alam sa batas eh. Yun, oh. Kasi yung nagsasabing hindi tayo makukulong dito eh. Not necessarily mas marami siyang alam. Alam niya na mas mababa yung kanyang edad. Oh, Kaya makikita opo. niya na, kanya, kahit na mas maaga. Kasi ikaw, baka ikaw tama, ako hindi eh. Kasi sa 15 baka mamaya Makakasuhan eh, kanya, oo. baka kanya borderline ito eh. Pero ako 14, libreng-libre ako. Maaaring ganun ang isip niya eh. Eh, nangyari nga. Ito eh, nangyari. Ngayon pa, nag-uusapan, walang anumang may kakaso doon sa 14 anyos. Kundi, ang gagawin lang daw po ay isa sa ilalim sa rehabilitation sa pasilidad sa ilalim ng DSWD. Sen. Nako, pambihira. Kasi, Ayun. anong gagawin mo? May pananagutan dyan, yung ama, yung civil liability. Ayun. Pananagutan lahat. Nung magulang. Oo. Nung magulang. Pero kanina, sinasabi ko, Nelson, John, ang bahaging ito ay sinasalamin ng kalagayan ng ating lipunan ngayon, ng ating Opo. bansa ngayon. Sa paano po? Sa anong paraan? Kita mo, bakit nagawa yung ganon? Maluluwag na, mahihina na ang pundasyon ng ating mga institusyon. Di ba? Paaralan. Nangyari sa paaralan eh. Opo, oho. Mismo. Mhm. Kung palalawakin natin ito, meron ako isang sinusubaybayan na isang kolumnista. Huwag na natin opo, banggitin ang opo. pangalan. Alam niya to eh, kasi paminsan-minsan nababanggit ko yung Opo. pangalan niya. Ito lamang yung kolumnista na pag meron akong pagkakataon na talagang binabasa ko ng buong Yung kanya kanyang sinusulat. Yung artikulo. iba, titignan ko lang yung pamagat eh. Opo, alam nyo na. Titingnan ko lang yung pamagat na gano'n. Kung kakilala ko naman, puro may kulay itong mga ito eh. Opo. Alam ko na kung, kahit tinignan mo lang yung titulo, alam mo na kung Alam sinulat saan eh. papunta. Oho. Dilaw eh. Yes po. Yung isa naman, pink. Opo. Titingnan mo lang. Magat na lang. Ano yung title? Itong sinasabi ko sa yung sumusulat, kolumnista, makikita mo na very objective siya. Ayun. Dahil wala siyang kulay eh. Oho, oho. Pero dahil sa ekonomista ito, ang basihan ng kanyang political analysis, palaging Ekonomiya. yung ekonomiya. Kaya maganda yung analysis niya. Okay. Oho. Kapag binasa mo yan, ang pinaka-latest na binabasa ko, na nabasa ko sa kanya, sabi niya, Naku, parang maganda ho talakayan dito. Maganda. Gusto ko unang bahagi ito ng susunod na video natin. Dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Kailangan ho nating i-segue ito sa susunod na video. Ito yung pinakauna dapat para talagang tumatak sa kaisipan ng ating mga kababayan kung ano man ang sasabihin nitong ating iniidolo na Rodante Marcoleta dyan sa kanyang guesting na yan, sa saganang mga mag-guesting. Regular yan dyan eh. Nasa kayong mga punto de vista dyan sa saganang mga. Maraming salamat to. Mag-ingat to kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Lampahan natin yung sisend natin. Huwag nyo magkakantiin yan. Diba? Bira kayo. Lahat na lang talaga gustong idaan sa balyahan. Maraming salamat.